CEO Bob Arum at mismong si Pacman. Bagamat kailangan pa aprubahan ng kampo ni Bradley ang kasunduan, tingin ni Cons wala naman daw magiging problema. Nakataya ang WBO welterweight title ni Pacman sa laban na itinakda sa June 9 sa Las Vegas, Nevada, USA. Matatandaan noong isang linggo, muling naudlot ang tapatang Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. matapos inanunsyo ni Pretty Boy na si Miguel Cotto na makakalaban niya sa Mayo bago siya ikulong. Samantala, pasadahan naman natin ang mamaksyong balita sa umagang ito sa ating Ronda Report. Isang tindero ng popcorn natagpo ang patay sa Port Area, Maynila. Yan ang Ronda Report ni Dante Perelio. Dante? Yes, Rhea, dead on the spot nga ang isang popcorn vendor na kinilalang si Vivencio Lumogdan Jr. Matapos itong barilin sa ulo habang nagtitinda sa bahagi ng parke ng Bagong Lupa, Baseco Port Area sa Maynila, bandang alas 9 kagabi. Rhea, bagamat matao sa lugar na pinangyarihan ng pamamaslang, wala raw nakakita sa suspect na mabilis na tumakas. Ayon naman sa bayaw ng biktima na si Leo Ibanez, mabait raw ito at wala siyang alam na nakakaaway nito kaya labis niyang ipinagtataka ang motibo sa krimen. Tinitingnan ng anggulo ngayon ng pulisya ang posibilidad na kung hindi nakursunadahan ay paghihiganti ang dahilan ng pagpatay. Ang buong detalye ng report abangan mamaya sa unang balita. Balik muna sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Dante Perelio. Arestado naman ang isang lalaki matapos umano nitong tangayin ng isang pampasaherong jeep sa Mandaluyong City. Yan ang Ronda Report ni Jay Sabale. Jay? Rhea, kalaboso ang suspect sa pagtangay ng isang pampasaherong jeepney mula Pasig papuntang Mandaluyong kagabi. Rhea? Hello? Alright, go ahead, Jay. Ayon sa driver ng jeep na si Pogi, hiniram umano ng suspect na si Benedict Puliante ang kanyang pampasadang jeep alas 4 ng hapon kahapon sa isang kainan sa Pinagbuhatan Pasig at sinabi na iikot niya lang ito para subukan ang lakas ng makina. Laking gulat na lang ng driver nang hindi na bumalik ang suspect na huli si Puliante sa kanilang tirahan sa Mandaluyong City. Pag-amin ng suspect, dadali na sana niya ang jeep sa buyer upang kumubra sa kanyang kitang 15,000 pesos na kanyang gagamitin para kaunin ng asawa at 2 taong gulang na anak na babae upang manirahan ng tahimik sa Montalban, Rizal. Papatawan si Puliante ng kasong carnapping at kasalukuyang nakakulong sa Mandaluyong headquarters. Rhea? Maraming salamat, Jay Sabale. Narito naman po ang mga balita sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Sa ika-13 araw ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, gumulong na ang pagtalakay sa Article 3 ng impeachment complaint o pagpapakita raw ng kawalan ng integridad ng isang maestrado na hinihingi raw ng konstitusyon. Sumalang kahapon si Roberto Anduiza, presidente ng Flight Attendants and Stewards Association of the Philippines o FASAP. Siya raw ang isa sa mga magpapatunay sa binabanggit sa Article 3 na pabago-bagong desisyon. Sa kanyang testimonya, binanggit ni Anduiza ang pagtataka sa pagbaliktad ng Korte Suprema sa kanilang naunang desisyon na pabalikin na sa trabaho ang mahigit 1,000 flight attendants na sinibak ng Philippine Airlines at bayaran ang 2.3 billion pesos na halaga ng kanilang back wages. Ngayong araw nakatakdang bumalik si Anduiza para sa cross-examination ng depensa. Hindi na nakapagharap pa ng ibang testigo ang prosekusyon dahil nakabimbing pa rin sa impeachment court ang mosyon nila na ipasupina ang ilang mahistrado ng korte at ilang dokumentong may kinalaman dito. Nakatakdang pagbotohan ito ng mga senator judges ngayong umaga sa isang caucus. Dito na rin pag-uusapan ang motion for reconsideration na naka-leave na si Senador Miriam Defensor Santiago na muling pag-aralan ang desisyong ipasupina ang bank records ni Corona sa PS Bank at Bank of the Philippine Islands, gayon din ang mga opisyal ng dalawang bangko. Si Ilocos Norte Representative Rodolfo Fariñas naman nakasama sa mga magpipresenta sa Article 3, hindi naman itinanggi ang obserbasyon ng Korte. Ginoong prosecutor, kayo ba pumirma sa impeachment complaint? Hindi po. Bakit po? Mabagal po kasi ako pumasa eh. Noong nakapirma na po yung panghuli, puro mga kasamahan ko sa Kongreso, marami pong speed reader dyan eh. Mabibilis po sila pumasa. Eh ako mabagal po. Eh dahil sobra-sobra naman po yung pumirma na, 188, hindi naman po kailangan yung pirma ko. At saka medyo masama rin po kasi yung pagkagawa ng konti. Hindi na lang ho ako pumirma.
Ayun. Debate nila dun sa Article 2 na Mahina yung yung- mother complaint, hindi nakalagay doon yung specific mga allegations. Kasi may 2.2, 2.3, 2.4. Dapat nasa isang mother Parang, article lang eh. parang- Ganon din ngayon ang kine-question dito sa Article 3 naman. Dahil baka nga may mga isama na hindi naman nakalagay doon sa Article 3 complaint. So, umamin ng prosekusyon, ano, na hindi ganun katibay yung kanilang Kasi pag pagkakagawa. medyo nawala to, 1 year na naman bago. Ah, yes. Sabi ng defense Isa-isa attorney, lang, ha? Diba, Ang impeachment sa mga ano nila yan, bakit hindi naman lahat binasa? Oo nga. Ticket. Samantala, lumabas naman sa isang pahayagan ang balita na di umano'y merong multi-million peso mansion si Iloilo Representative Neil Tupas Jr. sa Xavierville Subdivision, Quezon City. Ayon sa pahayagan Tribune, ang halaga raw nito ay 50 milyong piso sa babanggit na 25,000 piso lang kada buwan ang sahod ni Tupas. Sa pagsisiyasat ng GMA News, lumalabas na nasa halos 80,000 hanggang mahigit 87,000 piso kada buwan ang sahod ng isang kongresista simula noong Hunyo ng nakaraang taon. At gate pa ni Tupas, 14.5 million pesos lang ang halaga ng lupa't bahay na mapapatunayan daw na kaya nilang gastos sa mag-asawa sa kanilang Statement of Assets and Liabilities and Net Worth o SALN. Ipinangutang daw nila ito at idideklara sa bago niyang SALN para sa taong 2011. At dahil lumabas ang balita sa kasagsagan ng pag-usisa sa mga ari-arian ni Chief Justice Corona, malamang daw na black propaganda ito. Kaya pinag-aaralan na ngayon ni Tupas ang pagsasampa ng kaso laban sa mga nasa likod ng paninira umano sa kanya na hindi naman niya tinukoy. Kinampihan naman si Tupas ng Malacanang na sinasabing paglilihis lamang ito sa issue laban kay Corona. It's mudslinging time. Oo, labasa na. Labasa na yan. Pero ang laki niya na. Ang laki Pero ang makikinabang sa ganyan yung taong bayan, ano? At least pag naglabasan kung ano talaga yung totoo, malalaman natin. Eh, confident Kung naman siya na. iimbestigahan mo siya. Kaya lang, kung ganyan lang, wala din. Malas lang ni CJ Corona dahil siya talaga yung tinututok. Pero actually, kung titingnan mo, yung mga senador, mga kongresista, ang hirap ata mag-prosecute ng someone, kine-question mo yung SALN. Kung yung SALN mo rin, Merong diferensya. Oo, may diferensya. Kaya ipasa na yung FOI bill, no? Public Freedom of Information. Freedom of Information. Para maungkat Labasan na ng natin. SALN para transparent lahat. Samantala, nag-report na po sa opisina ni Customs Commissioner Rufy Biazon ang clerk na si Paulino Elevado matapos ang ilang araw niyang hindi pagpapakita sa trabaho. Si Elevado ang nagmamaneho umano ng isang Porsche na nakunan sa CCTV habang hinahabol ang isang AUV sa South Luzon Expressway. Naka-Porsche. Ang habulan na uwi pa raw sa pamamaril ayon sa sumbong ng mga sakay ng AUV. Ayon kay Elevado, apektado na raw ang kanyang pamilya kaya't nagpakita na rin siya. Tumanggi siyang pag-usapan ng insidente dahil na rin daw sa payo ng kanyang abogado at itinangging siya ang may-ari ng Porsche. Bagamat hindi na maidedeklarang awol o nag-absent without leave si Elevado, haharap pa rin siya sa administrative investigation na pwede niyang ikasibak sa pwesto. Clerk daw yan eh, clerk. 9,000 pesos a month, pero may Naka-Porsche. Porsche umano. Although sinasabi niya nga, Dinay binag-buy niya. and sell daw niya. But in any case, we look beyond that and say, bakit naman siya naghabol ng mga bata? At nagbaril. At nanakit, Nanakit, di ba? oo. So that's another issue altogether. It's an Yes. abuse of power na Totoo naman naman din. yan, oo. At malitang abroad naman tayo, patuloy pa rin ang epekto ng matinding lamig sa Europe. Sa France, bumaba sa negative 15 degrees Celsius ang temperatura dahil lang para mag-freeze ang ilang daluyan ng tubig doon. Isa na rito ang sikat na San Martin sa Paris na nagyelo na. Pati ang ilang fountain sa southern French town na Toulouse, nag-freeze na rin po. Kaya naman, pinangangambahan ngayon ang pag-overload ng kanilang electrical supply, lalo pat muli pa raw bababa ang temperatura doon. Freezer, no? Ganun ang Everyday. dating. Toulouse, ay hindi. Hindi. Si Lynn ang nag-Toulouse si Lynn. yata. Si Lynn. Grabe, grabe. Whole of Samantala, Europe. eto po, 5 manggagawa naman sa Japan ang nawawala hanggang ngayon matapos biglang pasukin ng tubig dagat ang underwater tunnel kung saan sila nagtatrabaho. Bigla umanong gumuho ang Lagusa na 2 taon nang ginagawa bilang bahagi ng isang oil refinery sa Okayama Prefecture. Pahirapan ngayon sa pagsisisid ang mga rescue drivers upang mahanap ang mga manggagawa. Kaya naman, hindi raw sigurado kung itutuloy pa ang paghahanap sa mga ito. Isa naman sa kanilang mga kasamahan ang nakaligtas. May lalim na 35 metro ang 820 meters long na underwater tunnel. Naku naman, napakahirap no pag ganyan yung mga kailangan Samantala, suungin. paulit-ulit na paalala natin sa mga motorista dyan, huwag mag-text habang nagda-drive. Ay. Ang posible kasi maging resulta niyan, disgrasya sa daan. Kaya naman para labanan naman sa mga ugaling ito sa kalsada,
Na-invento na sa Amerika ay isang bagong phone application para sa distracted drivers. Kapag in-install mo raw ito sa iyong phone o Android phone, hindi ka makakatanggap ng text o email kapag gumagalaw ang iyong cellphone nang hindi bababa sa 24 kilometers per hour. Gamit ito ang GPS tracking at emergency response technology. At bilang additional safety feature, lalo na sa mga magulang na gustong mamonitor ang pagmamaneho ng kanilang mga anak, maaari raw maglagay ng speed limit at area limit kung saan pwede lang makarating ang tao may dala ng phone at nagmamaneho. At kapag nilabag ang limit na ito, agad na makakatanggap ng alert ang magulang kung sino ang nag-set ng limit para Huli sa ka. driver. Grounded ka. Oo. Pero kailangan pa ba na gumawa ng ganyang application? Di ba pwedeng disiplina na lang? Di So, ba? ang maganda mo between naman. mother, between child and parent. Diba, alam mo, lahat naman ng bata, susuway sa batas yan ng mga magulang. At one point. At one point. Para naman sa safety nyo rin yan. Oo, pero meron akong alam recently lang, nagsumbong din sa on-call. May taxi driver na nag-text nung sinita, pinababa yung pasahero. Sinusumbong na po namin sa LTFRB. Okay. Taray, Grabe naman Don't yun, text diba? while driving. Sa China naman, ipinanganak po ang isang baby boy na posibleng maging pinakamabigat na sanggol na ipinanganak sa kasaysayan ng China. Siya po ay si Chun Chun, na noong ipinanganak ay may timbang na 15.52 pounds. Oh my! O 7.04 kilograms. Doble raw po yan ang normal na timbang ng mga bagong panganak na baby na nasa 3 hanggang 3.5 kilo lang. Kaya naman laking gulat ng kanyang mga magulang na ganito siya kabigat, pero gayon pa man, swerte pa rin daw sila sa kanilang anak, lalo pat dragon baby ito. Baby dragon nga siya. Baby Ang boy. laki niya yan. Si nanay, nasan si nanay? Oh, gusto mo makita si mother. Oo nga. Si mother dragon. Ano sabi mo, normal o CS? Nagpapahinga yung nanay. Oo nga naman. Oo nga, naku, hirap na 15 hirap. pounds pa naman daw. Teka, ano sabi mo pag Asian, ang talagang average lang ng 5 baby? to 6. 5 to 6. Maliit lang kasi So kaya pag tayo 7, usually cesarean. Oo. Hindi pa naman. Pero Kaya pa baby, naman. Kaya pa Ay, naman. wala. Standards 5 to ng 7. Pinoy, laki na ng anak Laki ko pag na yung 7. 7. Pag mga anak ni Rhea. Ano nga ba? 8, 9? 7.3 at isang 9.5. Oh, yeah! Nanonood ngayon. Bigat. At mula sa bigat na baby, dito naman tayo sa mga bigating beauty queens. Yan ay ang Bilbiling Mandaluyong 2012. At kung pasaksiyan ng labanan sa Binibining Mandaluyong, palusugan naman ang labanan para sa tatanghaling Bilbiling Mandaluyong. Kaya naman talagang agaw pansin ang 20 kandidata para dito. Pero ang pinaka nakakaaliw ay ang talent portion ng pageant. May mga sumayaw at kumanta with their backup dancers at meron ding nagpaka-Pinoy sa pagsayaw. Confident. Nagpaka-Pinoy sa pagsayaw ng tinikling. At meron din mga Madonna. nagpaka-modern na nagpa-Beyonce. Ayan yung tinikling. Abangan nyo naman yung Beyonce. All the single ladies. Patunay daw ito na beauty comes in all shapes and sizes. Actually, may mga malalaman na sexy sila tignan, ano? Alam mo, Ang confident. Kasi ang gaganda ng mukha. Ang gaganda ng mukha Kailangan nila. ko sabihin to. Sumayaw, yung mga ganyan. Correct. Ang pagiging sexy nasa confidence yan. Yan, Babae, tama. ha? It's all in the attitude. Saka ang lalambot nga ng katawan. No? Ang galing. Galing nila, galing. At syempre, ito naman ho, maiba naman tayo ha, makakaranas po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan naman ang Visayas at Mindanao. Epekto pa rin po yan ng tail end of a cold front na nakaka-apekto sa lugar. Habang ang Maynila at ang nalalabing bahagi naman ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap na kalangitan, ngunit asahan pa rin ang panakanakang pag-ulan. Sisikat po ang araw ngayong 6:23 ng umaga at lulubog mamayang 5:58 ng hapon. I-check naman po natin ang lagay ng panahon sa iba't ibang dako ng Pilipinas.